if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now Speaker. Mismo nga kapwa congressman, alam na nila kung sino yung mastermind. Pero iba ang takbo ng Senado ngayon, di ba? Kaya ka magtataka. Alam niyo kung bakit? Ito ang dahilan. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito ang dahilan. Yan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, pag-usapan na po natin ng may init na balita ho dito sa ating bayan. Grabe ho, ladies and gentlemen. Ang tindi ho nang nangyayari. Kailangan nyo ho talagang subaybayan at bantayan ng bawat galaw. Kasi ho, mga kababayan, ngayon po ay may matinding nangyayari. Yan ay papaliwanag ko sa inyo. May matinding pangyayari na nililihis ang tunay na issue. Naku po. Alam mo ha, ito lang masasabi ko sa inyo. Magaling talaga itong mga hindot na ito. Magaling ho silang magbayad, gumamit at kung ano-ano pa. Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Pero bago yan, ulitin lang po natin ha mga kababayan. Baka naman pwede mag-subscribe na po kayo. Kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha. Medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Anyway, anong relevance itong issue na ito? Kasi una-una, ladies and gentlemen, ayan na nga mismo nga kapwa congressman, alam na nila kung sino yung mastermind. Pero iba ang takbo ng Senado ngayon, di ba? Kaya ka magtataka. Alam niyo kung bakit? Ito ang dahilan. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito ang dahilan. Yan. Hindi po ako nagsabi niyan, DWIC ha. Para malinaw. PBBM, duda sa aligasyon ng mga diskaya. Laban kay Speaker Romualdez. Di ba? Diyan pa lang, kitang-kita mo na anong klaseng conspiracy na o masasabi nating teorya na nangyayari ngayon. Babalik ko kayo doon sa kwento ko na nagsalita si Bongbong Marcos at sinabi niya, mahiya naman kayo, walang niya kayo, ganyan, di ba? Flood control project, di ba? Kasi nanggaling yan doon sa una, pinagmalaki ko, ako ay merong 5,500 na flood control. Kinabukasan, binagyo, nag-flood, tapos sunod-sunod na. So buong taon, sunod-sunod na kapalpakan sa budget, sa mga ghost project. Wala nang choice si Marcos kung hindi iibaling sa iba, isisi. Nung nagsalita siya, mga walang niya naman kayo, bla 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 bla. Ang problema, yung totoo, yung katotohanan lumalabas. Di ba? Ano yung lumalabas? Ayan na nga, sila Diskaya, etong batang tong congressman na ito, si Magalong, sinasabi nila kung sino talaga ang may reason. Ngayon, kailangan ng kabigin. Parang palpak na naman si Marcos doon. Sabi na, palpak na naman ako dito Mali na naman Kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang tae, kahit ilagay mo sa supot yan, itago mo yan sa ilalim ng kama mo, mangangamoy at mangangamoy yan. Ang kasalanan, hindi, lalabas at lalabas yan. Bakit? Nasusulat yan di ba? Nasusulat yan lahat ng sikreto lalabas, lahat ng baho lalabas. It will be eventually mapapakita sa liwanag. Yan ang nangyayari. Kahit anong pagtatakip, tingnan nyo, sinusubukan niyang takpan yung sarili niya, na isinisi niya sa tao. Bumuebuelta Sino may kasalanan? Yung pinsan niya. Sinong nangkukonsinti sa pinsan niya? Siya. Naku, patay tayo dyan. So, paano gagawin natin ngayon? Ibaling natin sa iba. Sino ang perfect target? Ang mga Duterte. Sino ang perfect na kakuntsaba ng mga Duterte? Ang mga senador na kumampi kay Inday Sara. Gago! Perfect target yun di ba? Basahin natin yung article na to Papakita ko sa inyo itong article na to. Kung ano yung sinabi dito ng DWIC. Maganda yung sinabi dito. Ayan Ito yan DWIC yan Duda si Pangulong Marcos sa aligasyon ng mga diskaya na sangkot si Speaker Romualdez. Ito'y ayon kay Pangulong Marcos dahil maraming nabibiktima ng name dropping. Name dropping kagad. Diba? Ayon sa punong ehekutibo, dapat mag-ingat ang mga tao at huwag masyadong gullible o madaling mapaniwala. Gayunpaman, sinabi ng presidente na titignan ng bagay nito para malaman kung may sapat na basihan ng pagdawit sa speaker. Ito tingnan nyo yung last. Dagdag pa ng Pangulo.
Bagamat hindi krimen ang pag-name drop, krimen naman ang paggamit ng pangalan ng iba para magnakaw. Naku po, matindi ito. Mukhang, alam mo yon, instead na talagang suportahan yung mga revelasyon ng Diskaya, talagang, ito palang nililigtas mo na eh. Sinasabi mo na name dropping eh. Di ba? Yan yung G's of all, yung sa news na yan eh. Dini-name drop ng Diskaya si Romualdez. Sabi nga sa huli, di ba? Pag diname drop, krimen naman ng paggamit ng pangalan ng iba para magnakaw. So, parang sinasabi niya, yung mga congressman, ginagamit lang ang pangalan ni Romualdez at ni Zaldico para magnakaw. Di ba? Binibigyan niya na ng justification. Parang sinasabi niya, hindi, ginamit lang ng mga congressman niyang si Romualdez, yung pangalan ni Romualdez at saka ni Zaldico para makapagnakaw. Pero hindi naman talaga sila sangkot. Gago! Again, may punto ba? Banat bay o wala? Be objective. Ito, tanungin ko kayo. Ano sabi ni Tiangco? Di ba sabi ni Tiangco, si Zaldico ang naglalagay o nag-insert ng how many billions sa different district? Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Si Tiangco po ang nagsabi niyan. Kalyado ng Pangulo. Sinabi niya, si Zaldico, siya nag-decide. Magkano natanggap ng party list? 2 billion. Yung pamangkin niya, 2 billion din. Na pangkaraniwan lang daw, swerte ka na nga daw pag nakatanggap ka ng 150 million na proyekto. Eto, 2 billion. Hindi lang yun, 2 billion sa kanya, sa partido niya, ay sa party list niya, 2 billion doon sa pamangkin niya. Tapos may mga inalat pa sa iba't ibang distrito. Si Tiangco nagsabi niyan, hindi ako. So, sa tingin ninyo, may nagtanong nga sa kanya eh, paano magagawa ni Zaldico yun? Wala, makapangyarihan lang siya. Hindi, paano niya magagawa yun? Tama, tanong, kayo makakasagot nun. Walang tanga na magsasabi, hindi, magaling lang talaga si Zaldico. Kaya niya nagawa yun. You cannot do that unless in-approve ka ng Speaker of the House. Tama, mali. Di ba? Ngayon, wala bang name dropping ba yung ginawa ni Diskaya? Wala bang ebidensya? Yung mga dokumentong pinresinta ni Tiangco ay galing mo mismo sa kamera. So anong ibig ko lang sabihin? Merong possibility. Kung ikaw, piskal, siguradong masasabi mong may probable cause. Yes, hindi pa napapatunayan na guilty, pero may probable cause. So for Marcos to say na duda siya na si Speaker Romualdez ang may kasalanan, ito'y malawakang pagtatakip sa matinding anumalyang nangyayari sa ating bayan. Hindi pa ba obvious? Gusto nyo pang malaman kung paano tinatakpan? Di ba? Again, sinasabi ko, balik tayo sa kwento natin. Lagi ko kayo babalik para maintindihan ninyo yung grand conspiracy sa nangyayari ngayon. Nagsalita ang Pangulo, pinagmalaki niya, may 5,500 flood control. Kinabukasan, binagyo, binaha. Buong taon, binagyo, binaha. Buong taon, na booking ang budget. Pangalawang zona, pangatlong zona, sinabi niya, ito, walang niya kayo, ganyan, kayo may kasalanan, bla bla bla, para iiwas yung sarili, para manisin ng iba. Ang problema, naengganyo tuloy yung mga tao magsalita. At na-booking eventually na si Zaldico daw di umano at saka si Romualdez di umano ang may kasalanan nitong lahat ng nangyayari na ito. Di ba? So ngayon, kailangan bawiin, kailangan kabigin. So nagpa-interview si Marcos at sinabi niya yan. Ito pa matindi, ha? Ito matindi. Ito. Papakita ko lang sa inyo. Ito, panoorin ninyo, ha? Singilin ang korap. Yan ang sigaw ng ilang progresibong grupo sa ikinasa nilang kilos protesta sa harap ng EDSA Shrine ngayong araw. Pinangunahan ng ilang pro-democracy groups ang protesta tulad ng Tindig Pilipinas at kalipunan ng kilosang masa. Nandiyan din po ang ibang grupo ng mga manggagawa, kabataan at mga miyembro ng simbahan. Panawagan nila buuin na ang isang independent commission para mapanagot ang mga kurakot umano, hindi lang sa DPWH pero hanggang sa Kongreso. Huwag din daw dapat matapos lang sa investigasyon ng proseso kundi kailangang may makulong na sangkot sa katiwalian
kasunduan. Ayon sa MMDA, nasa 200 individual ang nakilahok sa rally. Bago yan, isang misa muna ang sinagawa sa EDSA Shrine sa pangunguna ng Clergy for Good Governance. Hindi mo pwedeng ang pinaka-guilty, sila ang nag-iimbestiga. Dapat independent commission. Ilabas na ang salin ng lahat ng mga government officials, lalong-lalo na yung mga nasa Senado at Kongreso. Dapat lahat po ay dapat wala po talagang sinasanto dito. Dapat lahat, okay? Hindi. Kasi alam nyo bakit ko ito pinakita? Alam naman natin kung paano ginamit ng matindi ang mga makakaliwa nitong nakaraang panahon ni Romualdez. Alam mo natin yan. Talagang they were weaponized. Although, sabi ko nga sa inyo, ito mga makakaliwa na ito po ay mga tawag dito, mga traidor. Okay? Pero gayon pa man, napaka-obvious. Itong nangyayari na to ay ewan ko kung inutusan sila o may kumpas ng kamera. Kasi, papakita ko sa inyo ha. Ayan po yung parte nun. Kita ninyo? Yung mga nasa picture? Sino yan? Diskaya, BP Sara, yung isang, kita niyo ito isa? Yung isang engineer, yung district engineer, tapos si Pulong. Di ba? Ang alam ko, congressman. Di ba? Ang binanggit si Zaldico tsaka si Romualdez. Bakit yung Duterte nandyan? That's why I think this is part of that grand plan. Na iiwas kay Martin Romualdez at kay Zaldico ang investigasyon at ipunta sa mga Duterte. Kasi alam nila, naggalit na ang taong bayan. Alam nila, naggalit na ang taong bayan, nakikita pa yung nangyayari sa Indonesia, nangyayari sa Nepal. Alam nilang, konti na lang, sasabog na ang galit ng taong bayan sa Pilipinas. Kaya, paano nila ito kokontrahin? Weaponize yung certain group na mahilig mag-rally. Ito, mga makakaliwa. Di ba? Yun lang ho yun eh. Ganun lang po kasimple yun. Ngayon, ito na. Ito makakaliwa. Wala ho ba kayong mga congressman sa Senado? Ayan yan, nagsasalita pa. Ay, sa Senado, sa Kamara. Ayan, nagsasalita pa eh. Hindi nyo alam yan? Yung korupsyon na nangyayari sa loob. Sasabihin ninyo, tell it all, congressman, Senado. Pero sa totoo lang, ang target nyo, yung 4 lang na yan. Actually, ang talagang target nyo lang, mga Duterte. E dinindikit nyo lang, si Diskaya at saka yung isang district engineer dun sa mga Duterte. No. Again, ha? Ito, papakita. Wait lang, ha? Kasi para mas maunawaan natin. Dali, Kasi mas tandaan niyo, ito mga makakaliwa ito ha. Ha? Okay? Makakaliwa ito. Merong alitan dating anak bayan at yung akbayan. Hindi yan magkakasundo. Sabi nga nito, yung sabi ni Ka Eric, yung akbayan, mga hilaw na komunista, something like that. I forgot koning exact term na ginamit niya. Parang breakaway group yan with the left. With the alam natin, CPP, NPA, NDF. Di ba? Pero, ladies and gentlemen, akbayan yan ha. Namumuno dyan. Sandali. Yung kanilang membro ba? Nasaan? Remember, si Risa Ontiveros, isa sa mga kanilang tinuturing na pinuno, ay nasa majority block ng Senate. May posisyon pa dun. Ano ang ibig sabihin ng majority block? Partido ng presidente yun. Ibig sabihin na doon ka sa kampo ng presidente ni Marcos. So, how legit na mag-lead ka ng ganyan? O kayo yung kasi sila yan eh. Alam nyo kung bakit nila ginagawa ito? Kasi magkakaroon ng rally yung talagang taong bayan. Ito, they're trying to ang tawag dito? Para nilang kinikidnap na yung idea na magrarally tayo laban sa korupsyon. Yun yung ginagawa nila eh. Parang sinasabi nila, hindi, kami ang may karapatang magrally sa uunahan na namin. Kaya lang kasi ang bagal yung iba eh. Matagal ko nang pinapanawagan na magrally at magprotesta tayo at saka yung mga organizer
na sana simulan na natin. Again, peaceful, legal, and under the bound of our Constitution. Yung rally na dapat nating gawin. I am not in any way agree sa violence. Ayoko ng violence. Kung magra-rally, dapat talaga ay peaceful rally. Ipakita. Kasi nagawa naman natin yan dati. Di ba? So, gawin natin. Kaya lang ngayon, para nang kinikidnap nila yung idea na sila lang ang may karapatan at sila lang ang quote-unquote anti-corruption. In the first place, di ba? Si Risa, malinis ba? Di ba na-involved din siya sa di umano mga alleged issues? Pangalawa, iyang mga congressman ba ninyo sa loob? Nagsalita ba kayo ng laban kay Zaldico o kaya kay Speaker? Hindi. So you do not have the moral authority to be there. Sino lang ang target nyo? Duterte! Mga hindot kayo! Mantakin mo ang pinangalanan na yung dalawang leader ninyo. Ngayon, ang pupuntirin nyo lang, ang nakalagay lang dyan, Duterte. Akala ko ba telito, lahat sasabihin ninyo? Ba't hindi nyo, sige, huwag tayo maglagay ng kulay. Lahat ilagay nyo dyan. Isama nyo si Martin. Asan si Marcos dyan? Dati-rati pag nagrarally kayo, presidente sinusunog ninyo. Dati rally, lumalaban kayo sa presidente. Ngayon, sino nakalaban nyo? Yung kalaban ng presidente. First time in the history yan. Yung mga ulol na mga aktivista na yan, yung mga makakaliwa na yan, laging kalaban yan yung nakaupong gobyerno. For the first time, ang hanggang ngayon, ang kinakalaban nila yung wala na sa gobyerno. Gago! Alam mo kung bakit? Alam nila kasi magiging presidente na si VP Sara Duterte. Alam nila yan. Alam nilang magiging presidente na at ayaw nila yan kasi yung kalokohan nila hindi papayagan ni VP Sara Duterte. O, tuloy natin tong kawalang yan. Huwag na natin tuloy yan. Walang kwenta. So, paano na banat bay? Ako may nabasa lang ako. Ayan. Merong pagtitipong mangyayari sa September 13. Sa EDSA Shrine. September 13. Nakita ko ito kay post ni Attorney Trixie. Ladies and gentlemen, marami na po ang ngayon announcement na kung ano-anong rally. Okay? So, sana umantabayan lang kayo sa mga lehitimong vlogger ng mga Duterte supporter. Wala nang iba. I mean, banateros. Alam nyo naman yan. Hindi po kami mag-a-announce dito na alanganin ng mga gathering. Ayaw na ayaw. Kaya sa matter of fact, I hate solicitation and everything. Ayoko yan. So, maaasahan nyo na i-announce namin dito yung mga lehitimong rally, lehitimong pagtitipon at protesta. At gayon pa man sa mga kilala ninyong mga vlogger na sila Attorney Trixie Cruz Angeles. Yang mga lehitimo na yan, nila Joey, sila ho yung mga nag-a-announce ng lehitimong rally na walang hingi ang magaganap. Okay? At ito pa, meron pa tayong final na plano ng mga demonyong nahuhuli na. Itong nakita niyo itong post ni Madam Lorraine na shinare ni Kifi. Ito po ay ang kanilang pag wala na talagang resort na mangyayari. Halimbawa, masisi na talaga yung kanilang pinuno. Tamaan na. Kasi ganito, ikikwento ko lang sa inyo. Kung sakaling lumaki ang mga pagtitipon, kung sakaling magkaroon ng pagpapalit ng presidente, ang makikinabang walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Tama, mali. Billions of money ang nakurap. Billions. Alam naman natin ang mga rallyista, lalo na yung mga makakaliwa na yan, nababayaran ng mga leaders niyan. They can be paid. Billions ang nakurap ng mga demonyo. Pwede silang magbayad ng billions sa mga leader to create chaos in our country and remove the president. They can do that. The problem is, the sitting vice president is a Duterte. So therefore, ayaw nila nun. Kasi, itong demonyo na ito, hindi ko na lang papangalanan. Hindi siya papayag na maupo ang presidente si VP Sara Duterte.
Gagawin niya na at ginawa niya ng lahat para masira si VP Sara Duterte. So the only way na hindi maupo si VP Sara Duterte is to assassinate the Vice President. I hope and I pray God would really protect VP Sara Duterte. Kasi imagine niyo this is just a theory. Ako yung demonyo. Natuturo na ako. Marami naman akong pera. Gagamitin ko na lang itong mga bayarang rallyista para mag-rally to unseat the president. Tapos, yayariin ko si... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...